at nilisan siya ng anghel. Ito ho yung dulo ng kwentong binasa natin sa umagang ito tungkol sa Annunciation to the Blessed Mother. Kwento na binasa galing sa Gospel of St. Luke. Ibig sabihin ng nilisan siya, iniwanan na siya. Kung huhugutin po natin mula sa konteksto ng kwento, ang linyang ito, parang inabando na siya. Pero dito, ang ibig sabihin ng at nilisan siya ay mission accomplished. Pwede nang umalis ang anghel. Nagawa na niya ang pinagagawa ng Panginoon. Alam ko ho na kapag simbang gabi, kay Mama Mary ang tutok ng ating pansin. Pero para sa pagninilay natin sa humilyang ito ngayong umaga, ang suggestion ko ho, si Angel Gabriel muna ang tutukan natin ng pansin. Actually ho, di hamak na mas mahaba pa ang papel ng Angel Gabriel at ang mga dialogue lines niya. Ang mga linyang binigkas niya kesa dun sa mga linyang binigkas ni Mama Mary sa kwento. Napansin ba ninyo? Merong 5 parte ang paglalarawan ni St. Luke sa papel na ginampanan ng anghel. Una, ang pagdating niya. Pangalawa, ang pagbati niya. Pangatlo, ang pahayag niya. Pang-apat, ang paliwanag niya. At panlima, ang pag-alis niya. Kinumpara ko ang dialogue lines nitong 2 karakter, Gabriel and Mama Mary. Kay Mama Mary, 2 linya lang sa simula. 1 linya sa bandang gitna at 2 linya ulit sa bandang dulo. Total, 5 sentences. 5 pangungusap. Kay Gabriel, 2 linya sa simula, 6 na linya sa gitna, at 6 na linya ulit sa bandang dulo. Wow! Mas madaldal pa ang anghel kesa kay Mama Mary. So, una, ang pagbati ni Gabriel. Na-memorize naman nating lahat dahil dinadasal natin sa rosaryo. Hail Mary, full of grace. The Lord is with you. Ewan ko ba kung bakit tinranslate na aba ang hail o sa Latin, ave, ave Maria. Ang ibig lang sabihin ng ave hello Mary. Bakit aba? Parang kakabahan ka kapag sinabi sa yung aba. Lalo na kung inulit pa ng 3 beses. Halimbawa, aba, 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 mga congressmen, umayos-ayos kayo dyan. Parang ibang meaning ng aba dun, di ba? Hindi siya hello. Sa atin ngayon, pag sinabing hello, ang sagot ay, hi. Pareho din yun. Ang Ave Maria pala ay, hi Mary. Pero ang mas importante ay yung sadya ng anghel. Ano yon? Ang pahayag niya sa dalaga na may misyon na gustong ipagawa ang Diyos sa kanya. At ano yun? Well, bago yun, sinabihan muna siya, huwag kang matakot, Maria. Huwag kang matakot.
delikadong magpahayag sa taong natatakot. Kasi kapag naunahan tayo ng takot, mahihirapan na tayong makinig. Kaya ang kasunod ng pangungusap na huwag kang matakot ay makinig ka. Listen. Di ba? Ang yumaong si Pope Francis, madalas niyang sinasabi noon na ang pinaka-importanting sangkap ng conversation in the Spirit ay listening, pakikinig. Kaya dalawa yung tenga natin, isa lang ang bibig natin. Mas importanteng makinig. Wala naman talagang patutunguhan ang pag-uusap kapag lahat gustong magsalita at habang nagsasalita ang iba, iniisip na kagad kung ano ang isasagot. Ganyan ang nangyayari kapag naunahan tayo ng ating mga pangamba at ng ating mga takot para tayong nabibingi. Katulad ni Zacarias. Sa panalangin, marami tayong gustong sabihin sa Diyos. Pero nakikinig ba tayo para makuha naman natin ang gustong sabihin ng Diyos sa atin? Tingnan natin ngayon ang pahayag ng anghel. Matapos sigurong maramdaman na ready na si Mama Mary na makinig, ang summary ng pahayag ay may misyon para sa iyo ang Panginoon, Maria. At yun ay walang iba kundi ang maging ina ng anak ng Diyos. Nakikilalanin daw bilang anak ni David. Anong ibig sabihin nun? Anak ni David. Kasi ang lahi na pinagmulan ni Saint Joseph ay lahi pala ng Haring David. Matagal nang bumagsak ang lahi ni King David. Ilang siglo nang nakakaraan noong sakupin ng Juda ng Babylonian Empire. Kaya si Joseph ay apo ng mga apo sa talampakan ni Haring David. Hindi na siya hari, kundi karpintero ang kabuhayan. Nangyayari naman talaga, di ba? Pero alam ng mga Hudyo na pinangakuan ng Diyos si King David. Mababasa yon sa 2nd book of Samuel, chapter 7. Pinangakuan daw si King David na ang dynasty niya ay mananatili magpasawalang hanggan. Ano nang nangyari? Anyari. Siguro, ito yung pangarap ng mga political dynasties dito sa Pilipinas. Forever. Mahiya naman kayo. Sa tingin ng mga Hudyo, inabandona na sila ng Diyos. Kaya sila nasakop, napadpad sa iba't ibang sulok ng mundo bilang mga dayuhan. Pero ngayon na pagwawari nila, parte lang pala yon ng plano ng Diyos. Hindi sila hinayaang masakop at magkalat sa buong daigdig dahil lang pinaparusahan sila. Ginawa talaga ng Diyos. Hinayaan niya na sila'y magkalat sa buong mundo upang ang kaligtasan ay makaabot sa lahat ng sulok ng daigdig sa buong sangkatauhan. At tayo ang fulfillment nun. Ibang kwento yon. Siyempre, maguguluhan si Mama Mary. At ang question niya kay Gabriel ay, paano po ito mangyayari?
Para naman kasing imposible. Bakit imposible? Hindi pa sila nagsisiping ni Joseph. Sasabihin, mabubuntis ka. Kaya, 6 lines, 6 na linya, ang bibig kasi ng anghel para paliwanagan si Mary. At ang summary ng message niya ay, ang Diyos nang bahala dyan. Walang imposible sa Kanya. Mag-cooperate ka lang. At meron pa siyang binigay na sign o palatandaan. Ano yon? Yung naunang pagbubuntis ng pinsan niya, si Elizabeth. Sign yan. Alam niyo, ang husay magkwento ni St. Luke, meron na siyang abangan ang susunod na kabanata. Ano yun? Ang visitation. At noon niya biglang tatapusin ang kwento niya. At iniwan siya ng anghel. Wag ho niyo itong ikukumpara doon sa kwento ni St. John sa Last Supper na sa dulo sinasabi ng manunulat at iniwan siya ni Judas. Sa Last Supper, delikado yung pag-alis na yon. Ibig sabihin, ibebenta na siya ng taksil na apostol. Pero dito, iniwan siya ng anghel dahil nasungkit na nito ang matamis na oo ng dalaga. Ibig sabihin, pwede nang umalis ang anghel kasi nagawa na niya ang trabaho niya. Ang mission impossible ay biglang mission accomplished. Sigurado naman ho kung nakaka-relate kayo dito. Ilang beses na ba nangyari sa buhay ninyo na ang isang bagay na akala nyo imposible ay pwede palang mangyari? May alam akong pamilya. Basurero ang magulang. Ang anak ang pangarap maging doktor. Doktor na siya ngayon. Hindi naman nagbago yung trabaho ng parents. Basurero. Imposible, di ba? Ganyan din ang nangyari noong 1986. Akala natin imposible na lalaya pa tayo sa dictatorship. At nung mangyari ang EDSA Revolution, parang ang imposible naging posible. Alam niyo ho, ang daming nag-react sa dulo ng homily ko noong nakaraang Huwebes. Nung sabihin kong hilingin natin ang magkasamang biyaya ng tapang at hinahon. Paano daw ba pwedeng manatiling mahinahon? Ninanakawan na nga tayo at niloloko. Pinapakalma ko lang daw ang mga tao para tanggapin na lang ang lahat. Ay, hindi po. Tandaan, pinakalma din muna ni Gabriel si Mama Mary. Pero, mapapalitan ng takot ng dalaga ng tapang at lakas loob. Walang kwentang tapang mo, kundi kalmado ang loob mo. Pag sinabi mong hopeless na tayo, o wala nang pag-asa ang bayan natin, pag sinabi mong talagang wala nang katapusan ang korupsyon sa ating gobyerno, para mo na ring sinabing imposible na aayos pa tayo. Sabi nga ng anghel, huwag kang matakot.
Makinig ka. Isantabi mo ng takot. Buksan ang tainga at puso. Makinig ka. Huwag mo namang ilimit ang iyong imahinasyon. Kasi mahirap magtrabaho ang Holy Spirit sa mga imahinasyon na masyadong sarado. Pero walang imposible kung makikinig ka at makikiisa sa ibig mangyari ng Diyos, hindi lang para sa pamilya mo, kundi para sa bansa natin. Sa kasalukuyan, palagay ko, abalang-abala sa atin dito sa Pilipinas, si Angel Gabriel. Ipag-pray naman natin, pagdasal ho natin na dumating na ang panahon na iiwan na niya tayo. Kapag nakuha na niya ang ating sagot sa imbitasyon na makiisa naman tayo sa misyon. Makiisa naman tayo sa misyon na gawing posible ang akala natin imposible. May pag-asa pa ho ang bayan natin. Amen?